Jeez. Okay. Ano pa? No result man. Your viewers. Sana. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kaigsunan, kumusta? Ngayong gabi kaninyong tanan. Nining kagabion atong atong hisgutan ang mahitungod sa pagtulunan usab sa simbahan. Apan una pa ato sang doon tay amigo atong pasudlon si Broadkinit. Atong tanawon pasudlon nato si Broadkinit. By Broadkinit. Wow, kabukal mo ininit. Wala dyan. Except the video or the video. Restrict the public to anyone who can also see this broadcast. I-add na ko sa i-add. Ininit. Kabukal. Okay. Yan. Nandito na. Balo-balo na dahil ko. God is good. Yan. So, una po, ang kansi o kabay tinatatay. Yan ay magigpinta. Okay. Hello, mayang gabi, Brad Steve. May gabi, Brad Ken. May gabi sa tanan na ito mga kaigsunan, labi na sa mga Katoliko o direk Katoliko. Niya kita karon mag-isgot-isgot sa mga butang nga doon ay kalabigitan sa ato pagtuo o sa ato mga gibansay isip nga Katoliko. Niya, Brad Ken, sa di pa ta sugod formally atong sugdan kini pinagi sa pusaka prayer, no? Pag-ampo ta aron nga pagayon na to ang grasya panalangin sa Dios. Okay ba, Brad Ken? Yes, bro. Go ahead, bro. Okay. Let us put ourselves in God's presence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful, and enkindle unto them the fires of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant us by the same Holy Spirit that we may worthy the promises of Christ. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Amen. Father, of the Spirit. Amen. So, may gabi po sa Brad Ken.
May gabi Brad Steve ug sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon sa tuang yano unya mas gipasayon pinagi sa social media no nga pagpalapnag na to sa pagtulunan sa atong simbahan. Unya welcome ato mga kaigsuonan nga mga nagtan-aw bisan mga atong oras alas 9 na no, alas 9 na 14 pero naghapon ato mga kaigsuonan nga nagtanaw na to karon aron sad maka paambit sab no sa ilang tagsa-tagsa ka mga nakatunan o makatabang sa pagpalambo sa tong pagtuo. So salamat kay Bro Steve no sa paimong pagka makugihon nga walay hunong sa pagpalapnag sa pagtulunan sa tong simbahan o walay hunong nga pag-edukar sa tong mga kaigsunan nga mga Katoliko nga buot masayod dining balaan tang pagtulunan. Ako ibalik nimo Brad Steve. Okay. So, salamat po sa Brad Ken sa imong higayon nga niya nakiguban na nagkauban ta karon ni gabi una kay aron sa nga mas mapalawom, mas mapasayon, mas mapagaan ug mas simplify nato ang ato ang hisgutanan aron nga masabtan sa uban kung unsa kining magpugtulunan nga naa sa simbahan. Namagoy panultiyon Brad Ken nga ang duha ka ulo mas maayo kaysa usa. Correct. Muna nga atog yung agi paningkamutan nga magkontak ka o may imbitar ka bayad karon nga pinagi nini ato ang simple nga paagi atong magpadayag ato sa atong kaigsuonan ang usa may mga pagtulod nga gibilin ni Kristo sa atong simbahan. Brad Ken, karon gabi una Brad Ken, doon na sa ka nga subject matter nga ato ang itakol. Atong sigutan karon Brad Ken, kining si Constantino ba mo ay nagtukod sa simbahan nga Katoliko. Kinamang ko yung mga iso na to Brad Ken, tumingon nga si Constantino mao ang nagtukod sa simbahan Katoliko ug dili si Ginoo si Kristo. So hindi na bahay na Brad Ken, wa man ta magsalig sa atong kagalingong panabot kundi atong sabot nga dunay mga tao kauna na to. Ito mangitaw na to mga church fathers, mga kato mga tao nga una nga mitahan silang kinabuhi para ang atong pagtuo mo abot ni panahon na. So Brad Ken, muna ato ang topiko karong gabi una. Unsa ka tinuod Brad Ken? Ang ilang giingon nga si Constantino mo ay nagtukod sa simbahan Katoliko. Dakan man sila issue about ni Constantino Brad Ken. Sila nga si Constantino mo ay nagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo. Unya si Constantino mo ay nag-usab sa daghang mga balaod. O usa lang na Brad Ken sa angay nato karon nga kasigutan. How true Brad Ken nga si Constantino mao'y gitukod sa simbahan Katoliko. So akong ihatag mo ang unang pahat Brad Ken sa pag-explain unsa ka tinuod kini ilang giingon nga ang simbahan Katoliko gitukod ni Constantino ug dili si Ginoong Kristo. Salamat kay Brad Steve no sa higayon nga magkapaambita sa maong nindot ug matulunan nun sa nga pangutana. Doon na giingon ang kaning protestante nga nahimong kaabag sa atong simbahan matud pa niya nga ang Katoliko nga muhunong sa pagbasa sa kasaysayan mahimo siyang protestante. Apan ang protestante nga dili mohunong sa paglantaw o pagbasa sa kasaysayan sa lintunganay nga panahon posibleng mahimo siyang Katoliko. Ang pangutana Brad Steve nga gihapinan na daan o argumento nga ang katuko daw sa atong simbahan nga gipasakupan na simbahang Katoliko mao si Constantino kanang naa unang-una dili nato na mabasa sa libro sa mga kasaysayan. Dili
wala tayong mga kasaysayan nga mahimong basihan na nang maong claim, Brother Steve, no? Nang maong claim nga si Constantino ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Kawa siguro kung doon ay mga self-serving nga mga kasaysayan, mga minugna, dili history kung dili his story, no? Nga iya ang kaugalingong kasaysayan ba? Oo, oo. Nga wa may subay, no, sa mga kasaysayan. Kaduha, wa man nato gani gideklara si Constantino nga santos. Wala may Correct. Saint Constantino nga emperador nga nahimong santos, di ba? Kung mayngon ta nga ang gatukod simbahang Katoliko mao si Constantino, kung ta nga wa man sa gideklarang santos sa tong simbahan nga siya may gatukod. So dako na nang pangutana Joseph, no? Ano bitang wa man himo ang santos si Constantino kung mao may tinuod nga may gatukod nga ang mga Katoliko perti man dagan ng santos. Anong wa man giapil si Constantino nga may founder man di. So correct. laing argumento, Brother Steve. Siguro ilailahon sa siguro nato si Constantino kay basin og basin og wa sila makaila ba, no, ni Constantino. Correct. There is a libro nga A Catechism of the Catholic Church, 2,000 Years of Faith and Tradition by Father Robert Fox. Muni ang kasaysayan ni Constantino. Si Constantino, Brad Steve, na tao na tong sa iyang panahon dito sa Serbia. Niya sa edad nga 32 anyos, nahimo siyang emperador dito sa Imperyo sa Roma. 32 anyos, Brad Steve, nahimo na siyang emperador. Grabe, no? Kini si Mahensios, bata pa ka, Brad Steve, no? Nahimo na siyang, 32 anyos siya, no? Nahimo siyang emperador. Kini si Mahensios, mao ang nag-rule sa kaniadto sa Italy ug sa Africa. So kini si Constantino, doon na siya mga army sad nga miadto sa Italy aron pagbuntog kang Mahensios sa mga gubat, no? O niya finally miabot sa Roma. Then lig-on sa mga hinagiban kini si Mahensios ngadtong panahona. Pero sa ilang panagtigi o sa kagabi na before ang ilang panagtigi, perceive donay talimad-on nga nakit-an si Constantino, ang emperador. Wala kini siyang maong talimad-on donay siga sa kasanag sa adlaw diya sa kawanangan. O niya donay sulat diya nga in hoc signo vinces. Nga sa ato pa in this sign thou shalt conquer. Mudaog ka. O niya kini nga kasaysayan, Brother Steve. Kini nga kasaysayan, Brother Steve. Sulat gani sa historian nga si Eusebius. Dili kay nga bugna ra man na simbahan siguro. Kini si Eusebius, Brother Steve, usa di ka historian. Kung imong tanawon doon na sa mga libro, og mo niyang gisgutan. Mo niyang gisgutan ang mahitungod sa kinabuhi ni Constantino. Unya dili lang katoy nakita niya, Brother Steve, doon po itingog sa kini niyang langit nga iya nadungog nga mingon adapt the cross, dawatang cross. O niya hinungdan nga kanang ila ang marka kanadto nga agila sa ilang mga taming o mga espada gilista nag-cross, Brother Steve. O niya natinuod man gyud Brother Steve kay napildi man niya si Mahensios sa usa ka away. O niya hinungdan nga si Constantino nagtukod og Ark of Victory sa syudad. O niya gipatindog niyang syudad sa Roma. O niya gipatindog niya kining iyang kaugalingong nga estatwa og dunay cross, Brother Steve, nga timaan nga imong makit-an. Kada siya nahitabo na, Brother Steve, sa mga katuigan nga naa sa mga tuig 300 AD. 300 AD na, Brother Steve. So dugay nang naglawig ang simbahan anang panahon na. So magpadayon nining, of course, ang simbahang Katoliko, Brother Steve, no? Okay. Kanya dunay pangutana, did Constantine do anything else for the Christians beside give them religious freedom? Muna ang ilagod nga taga ni Constantino kagawasan ang mga Katoliko kadto niya mao na hinoy nagtukod
Therefore, na ang Katoliko, Brother Steve, giyatagan man niya kagawasan. Kagawasan. Si Constantino, Correct. mitukod, kasi mo nilang pagsabot, Brother Steve, na maganda si kasaysayan, Constantine also built many churches. Pero dili ni kanang churches nga churches nga kuan, mga pundok. Mga pundok. Ang ilang pagsabot Brother Ken nga kung churches katong building. Building. Anya mitukod siya sa Roma. So what I tutulan Brother Ken? Oo. Watay supa kanay ilang ang pagsabot lang siguro sa mga igsoon mo nakulangan ini. Mingon pa diri nga nagtukod siya sa Basilica ni St. Peter the Apostle and the first pope. Klaro kay Brother nga the first pope na Santo Papa daan. Daan ang simbahan o niya na-converte na lang si Martin si kinini ang Constantino o niya natong panahon na og nakanindot ini kay namatay siya sa tuig 337 niya gibautismuhan siya receiving baptism. Oo. On his deathbed. Gatinga na siya receive. Diha na siya gibautismuhan. Kung siya pa founder nganong kung ano pa man nganong ibutanta lang ba si Felix Manalo kaysa may gabunyag ni Felix Manalo sa pagka-iglesia ni Cristo. Wala kay siya may founder. Wala. Kedua. Tama. Si Ellen G. White kinsa may gabunyag ni Ellen G. White mahimo siyang sakop 70 Adventist. Kay siya may founder. Sa mga pagi kon ang gatukod sa Katoliko sigon nila si Constantino pangutana Brother nga nang gibunyagan mo siya. Siya may founder. Correct. Nganong siya may gibunyagan sa simbahan nga gitukod. Brother So ato dai po ding ikuano si Conrad Kent may naglanta na to no. Good evening ni Francis Edesar Apori, si Edison de Mihilio, no? Matud pa ni good eve bro sir. So salamat kay Brad Ken sa imuhang kining atong gihimo mo ipagpa tin-aw maayo ba dito mo diretso lukso ngadto sa giingon nga mo nagtukod kun dili ato tanaw ng historical background kay matud pa ni aso sa kapare Brad Ken nga kining part ng guning history sa tradisyon yung pa diya dito nga tradition just like a bridge which binds the past, the present, and the future. So kung ulay kasaysayan, kaniadto, dili na ito makumpara karon. Dili na ito maistorya karon ang usang may kasaysayan kaniadto. Muna nga, aging sumpay Brad Ken, sa imuhang giingon nga kung si Constantino, siya pa mo ay founder nga nung bunyagan man siya. Tama. So diri sa kumakamot Brad Ken ang ancient and medieval history. Sa page 278. Dunay gipamahayag diri ang historian. Matud pa niya nga he wanted to be a Christian emperor. Kanang diha retirado kana ni Constantino. Padayon na to. Ingon siya nga in him indeed the imperial dignity obtain the position which divine providence buwa sa maong katungdanan dinuyugan sa kining taon na to kining kabubuton sa Dios divine providence had disdain for it, namely that of being protector of the Church of Jesus Christ. So klaro kay Brad Ken nga si Constantino dili na siya mo founder kay kung siya pa founder klaro man kay diri sa last statement nga that of being the protector of the Church of Jesus Christ. So klaro kay Brad Ken nga dili di ay tinuod ang ilang giingon nga si Constantino maoy ga build up sa
Catholic Church nga kani gitaw na tog the living organism kini mga tao pundok sa mga matuohon, community of believers, kundi tataw klaro kayo nga siya mo'y protector o na-converted siya tungod atong gi-say-say nimo sa unahan nga si Mencius, no? Nahitabo sa ka gubat niya, murag outnumber ba tong iyang kuan na to, Brad Kent, no? Outnumber ang iyang mga sundalo. Dito Tinood dito ba, Steve, no? nahitabo. Oo. Oh. So dito kini nahitabo ning kuan kining gubat batok ni Emperador Constantine og ni Mencius dito sa gitawag og Milvian Bridge. Mana nga Brad apig sumpay lang atong imong gingon nga dunay siya tingog nakita dinhi sa gitawag nato og The Church Amazing Story, second edition by Daughters of St. Paul, Boston, USA. Nagingon dito nga on the following night Christ appeared to him and invited him to have a standard made in the form of a cross. Kitong gingon nimo nga katuday mga kuan nga agila gi-represent og cross. Kayang cross man lagi mao timaan sa iyang pagka madaugon kaniadtong dunay may flash sa langit o sa ka cross sidlak niya doon naging dito naging in this sign you shall conquer. O niya Brad ato manggi kuan ato manggi tug-an ang tinuod nga dili yun si Constantine mo ay gatukod sa simbahan Katoliko. So ang pangutana karon Brad kining gitawag nato og Christian nga naa sa Rome. O sa may imong una-una ni Brad Daghan na ba Bueno. Kristiyano ron, Brad? Bitaw, no? Ako ibalik yung Brad. So, salamat kay Brother Steve, no? So, mo to ang sumala sa kasaysayan, no? Nga itong iskutan. Pero before na to natubagon, Brother Steve, kaya bitaw mga, yung nga argumento, Brother Steve, nga, ang gatukod simbahang Katoliko, mao ko si Constantino. Unang-una, gatuob yan ang silang Bible alone. Sula Escritura. Kung no siya mabasa sa Biblia, mao'y tuhuan. Nagkaroon katutuo sila ang gatukod si Constantino, gatukod simbahang Katoliko. Asa man daw na sa Biblia, be. Oh. Asa man daw sa balang kasulatan. Kay wag gyud mabasa. Hilig man sila og kuan. Wow, hilig man sila kanang asa mabasa sa Biblia karon pangitaan nato sila Brother, no? Asa masa sa Biblia. Oh. Kaya ang Biblia nagsulti man Brother Steve dire sa Buhat kapitulo 20 bersikulo kinini ang bersikulo 28, Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, ingon man ang tanang magtutuong gitugyan sa Espiritu Santo, aron inyong amumahon, ati mana usabang simbahan sa Dios. Sa buhat sa mga apostolis na anay simbahan sa Dios, Brother, nga kinahanglan ati manon. Oo. Na nagisugo nga ati manon. Yeah. Kini pagsulat sa buhat sa mga apostolis na po ni sa 1st century. Sa mga 50 ngadto sa 70 AD, Brother, kung imong tanawon ang kasaysayan sa pagsuwat sa kuan kini ang buhat sa mga apostoles, no? Unya kato si Constantino 300 years naman to. 320 plus naman siya, Brother. Mao nga sa 1st century pa lang ana kining simbahan nga giamuma, no? Amumahon kining mga simbahan na unya kining simbahan na simbahan sa Dios, di man simbahan ni Constantino. Correct. Tama. Simbahan sa Dios nga ani na iya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Oh, klaro kay Brother Steve nga naa kining mong simbahan. Kaya atong iklaro ni kining simbahan na gidumala sa mga obispo. Di baya po obispo si Constantino, Brother Steve. Emperador man siya. Emperador man siya. Di man siya obispo. So, di na ito maklaro nga huyang o way kapasikaran na maong argumento nga si Constantino mao'y nagtukod simbahan
simbahang Katoliko. Now, unsa man ning simbahan na ang naa sa Roma, no? Unsa man ning simbahan na ang naa sa Roma, Brother Steve, no? Sa panahon nila. Unang-una, kung natong basahon ang balang kasulatan sa Roma Kapitulo 1 bersikulo 8, ang simbahan nga gikan sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. But pasabot, Brother Steve, Katoliko. Unsa man ang mikaylap sa tibuok kalibutan? Catholic man na, no? Matod pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1 bersikulo 8, nga kining pagtuoha, kining inyong pagtuo dinhi sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. Nya unsa man ning simbahan nga mikaylap sa tibuok kalibutan, Brother Steve? Natong panahon na. Wa may lain makatumbok. Kay sila nilutaw na sila mga naman 18th century, 15th century naman ang lutaw ang uban nga mga igsoon sa nato taon nga sakop sa nasgutan nga mga pundok. So kini niya kung Biblia atong basihan, bot pasabot na mukaylap means Catholic, universal. Mukaylap sa tibuok kalibutan. Biblia atong gipatubag, wala lain ang simbahang Katoliko nga nasa Roma nga mikaylap sa tibuok kalibutan naabot sa Pilipinas, Brother Steve. So balik na ko nimo, Brother Steve. Okay, so salamat kayo, Brother Ken. Ang kira nga simbahan nga gitawag og Kristiyano ano na panahon na atong giklaro nga mao kana ang simbahan nga gitukod sa tugon sa Kristo nga mao ang Katoliko. Wa may lain nga simbahan atong panahon na ang simbahan Katoliko ra man gyud. Mao na nga atong tin-aon diri sa laing panid sa kasaysayan nga dito dai sa Roma, dito sa imperyo sa Roma na dito na-establishar ang kinigitaw na tuog Christianity. Unya, Christianity dito na-establishar sa Roman Empire. Ug unya giklaro na ning mga basahon Brad nga kining Christianity si Kristo mo ay founder. Unya sa page 217 kining Christianity mao ang Catholic Church Universal or makaylapon. So klaro kayo, Brad Ken, nga atong napatin-aw sa atong mga tigpaminaw karon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao Katoliko ug ang gingon nila nga gitukod ni Constantino atong pamatud sa Biblia ug ato pong gibasa ang standard nga referensya nga usa day kadako nga pag tumo-tumo usa ka pag replace sa side sa atong manunubos nga mao ay nagbugtaw aron nga kining simbahan Katoliko gitawag sa unang Kristiyano tungod kay mao magid ni ang dugukan gyud nga followers of Christ, Christian ang tawag. Unya as a community gitawag sa Christianity. Mao na Brad Ken nga ato nang natubag ang kauhaw sa ilahang panginahanglan usa ka tinuod nga si Constantino mo ay nagtukod sa simbahan Katoliko. So ako ibalik nimo Brad Ken. So ilan ang problema, Brother Steve, no? Kinahanglan nga ma-prove sa nila nga nabay Saint Constantino, ang Emperor Saint Constantino ang atong simbahan para naapod taon sila yung mga naapod sila assignment, Brother Steve, nga mapabalo, no? Pero katong mga nagtan-aw na to karon, kung doon na may mga pangutana sa Biblia, welcome sab. Atong itimbaya si Marvic Ovalo, may adlaw, mayong pagpaminaw, may gabi. Si Jojo Tiguilo, may adlaw, mayong gabi, bro. Sa inyong live program sa Catholic, may gabi. Si Jenny Pastron ni Pag, may gabi. Si Francis Eliser Apuri, may gabi. O sa mga viewers na to. So katong mga dunay pangutana da karon, mudawat sa mga pangutana, Bro Steve, no? Ayaw lang tong pangutana. Ito lang mga pangutana atong pagdawaton. Ato sad nga mapaklaro, no? Mapahanay kini naiskutan nga kini ni ang atong giskutan karon. So ang simbahan, naglawig na ang simbahan sa taas ng katuigan unya ang simbahan sad, no? Gipamatud-an sa balang kasulatan nga
si Kristo magigatukod as Mateo 16:18. No, di man pwede nga ang tao mo iilis na to nga si Kristo may gatukod yun diya, no? Lisod si kay Steve nga ilang pasangin nila noon nga tao mo natukod na si Kristo bagyo nangunay pagtukod sa iyang simbahan, no? Siguro Brother Steve, murag makuan man gud sila, mapugos lang sila sa pagpangita og laing taong mas dool-dool ba? Mas dool-dool sa panahon kay doon naman gud tay pangutana nga kun dili si Kristo magatukod simbahang Katoliko kinsa mang tawhana. Amo na tong pangutana gud nila nga hangtod karon Brother Steve nagkadupas-dupas taon og wa gyud mga lintunganay nga lig-on ba mga basihan nila nga mao nay gatukod ng tawhana kay yung pagkasunod na tong pangutana kung mao nay gatukod ang follow up na tong pangutana Brother Steve karus man na asa man dapita unsa man ang kasaysayan nga gitukod niya wa naman sila hatag no nga mga tubag yan ang follow up ng mga pangutana Brother Steve no pero nganong gi-focus man nila si Constantino nga naa pa may mga emperador nga wa pa si Constantino Brother Steve no kunin mo tanawon na sa wa pa si Constantino naaman si Cesar Nero nganong di ba nila pasingin lang si Cesar Nero nga mas doon mo ito ang pag-iitan nga persecutor si Cesar Nero Brother Ken si Cesar Nero Brother Steve sa itong tanaw na si Cesar Nero mo na gani sa Brother Ken ang kuan kining usa sa iyang gihuna-huna nga ang mga Kristiyanos mahinugdan atong dako kayong sunog sa Roma katong dako kayong kagutom sa Roma si Nero mo'y nag-akusar sa mga Kristiyano. O to mga Kristiyano in taon nga pagkitaw pag tago-tago kunya nagtago-tago sila atong gitawag nato Brother Kent og kining gitawag nato og katakumba or katakum but pasabot katakom tagwanan underground nya nimo tong mga lubnganan sa mga Kristiyanos nga gipang persecute ngadtong first century Brother Kent. Niya ikon Brother Kent niya libro nga gitawag og The Compact History of the Catholic Church gisuwat ni Alan Strick sa Brother Ken sa page 30 si Constantino sa Langyaw Pinulungan that was only the first step when Constantine became sole emperor in AD 324. Then he began to actively support Christianity, seeing it as a new unifying force within the Roman Empire. Unya, kino si Constantine day Brother siya ang nag-replace sa mga Roman gods. Dili kay ang ato may isod Brother maingon man sila nga ang naragya po ng mga images sa Roma kuno pero giilis dan og pangalan gipulis sa mga pangalan sa mga santos pero dili sa mga history Brother giwala gyud giabolish gyud ang mga larawan sa mga idols unya pulian sila o kining gitawag og mga larawan sa mga balaan kun mga santos unya kuan pa gyud Brother aron mas maklaro gyud maayo nga kini bang do na magoy issue nila Brother nga ang Katoliko maoy naglotos sa mga Kristiyano manay lang lain na po na kuan related ba pero dire sa libro nga The Compact History of the Catholic Church Brother page 35 Ngingon siya dito, ngingon dire nga, the 4th century was one of crisis and greatness for the Catholic Church. And AD 381, Theodosius declared
Christianity the only official religion of the Roman Empire and move to the end paganism. Sa ito pa, Brad Ken, gawas atong deklarar ni Constantino ni atong 324 AD nga yang legalize ba ang Christianity karon si Theodosius iyan na yung gi-declared ang Christianity the only official religion of the Roman Empire. So ngano ka, Brad Ken, nga nakaingon man siya, doon na ba kay idea diha? Ngano man nakaingon man si Theodosius nga ang Christianity the only official religion of the Roman Empire at the time. Okay, balik na ko. Kay dito malimot ang mga pagano kanento Brazil, karami man ka kuano, tuwa mo ilag Dios kay kanento manggod ang emperador mao may ilon nga Dios Roma. Kaya kung dili ka mo simba sa emperador, sitidyahan ka mo tugigon ni mga Steve nga tago-tago taon sila sa katakombe, no, mga katakom dito sila nagtago-tago nya kanang mga katakom gyud. Kung mo nang tanawon karon naa di ang gipahigayon nila mga santos nga misa, naa di ang mga simbolo sa isda, naa di ang mga simbolo sa kupa, uban pa mga makita na Steve naa diha ubitaw na nga sa pagsaulog na to sa All Martyrs Day before ang All Saints Day, gisaulog na Steve after sa Pentecost. After Pentecost, Sunday after Pentecost kanadto manay All Martyrs Day kay ngano man human sa Pentecost Steve grabe naman lang kaisog, wa naman sila mahadlok nga isangyaw kining maong pagto nagipampatay sila. Pero katong deklarasyon sa usa ka emperador na matikdan niya Steve nga kuan gid na agda nadani siya sa kinini ang pagpaningkamo sa simbahan nga bisan di ay tuod gipanglutos gipampatay wa man hinunawa nagpadayon magyapon midaghan magyapon Steve o niya ang dugos mga martir nahimo mahinong binhi is pagtuo nga binhi nga negative gyud binhi nga namunga gyud Steve nya kini kita karon mo ibunga sa mga dugo nila nga ilang giula, no? So muna sa kadaghan sa mga emperador kung atong tanawon ang mga kasaysayan sa kasaysayan nimong gihuptan Steve pertindagan ang gipampatay nga mga santos sa panahon ni Cesar Nero 64 AD pertindagan na sa second nga pamunuan ni Domitian 95 AD pertindagan na si Trajan sa 107 ang biktima ini kay ilaka si Pope Saint Clement, si Simeon ikaduhang obispo sa Jerusalem gilansang sa krus niya. Si Sir Ignacio, Bishop of Antioch. Saint Ignacio, Bishop of Antioch, katong gangaan bitaw nga kini sa Tagog Catholic Steve nilang pasngin lang siya. Gipatay siya panahon ni Trajan. Kurat yung si Trajan, no? O na grabe mga persecutions kina Diocletian 303 o niya pagka sunod ini mao na si Constantino nga nakuha na gyud na himo na ang kuan na-converte na gyud, no? So kining persecutions sa mga Kristiyano grabe ang kuan grabe ang effort nila aron pag-destroy sa simbahan. Dako kayo nagbensahe na to karong panahon nga ang simbahan di ay grabe ang pag-destroy kaniadto pero wa man mahunong, wa man magun-o ang simbahan. Unya nangangilngig pagyud Steve kay ang mangilngig pagyud kay ang gikamatian sa mga emperador nga kalutos nining mga simbahan kung atong tanaw ng kasaysayan dunay nabaho Steve, dunay gipatay siyang anak, dunay naglumos naghikog yun na ni ang ginangatan nila kini mga tawanan nga punay og kuan paghot simbahan punay og kinini ang pagluto sa simbahan, no? Pero ang atong Ginoo mo gaymingon Steve, no? Bisan gipamatay na mga santos, mga Katoliko, ang atong Ginoo may mayong magbalantay ni mga simbahan na. Gipiyal niya ang ato sa mga sayang pinayalan ng mga apostoles, mga Santo Papa. O niya ang simbahan karon bisan sa kalisod sa mga persecutions kaniadto base sa historical records na matud-an na gyud Steve nga
bisan sa mga lobo kada tuwa gyud mapukan. Wa yun, no? So contrary sa ilang plano o ilang yung ilang yung gusto nga pukanon bitaw kining maong Mhm. simbahan na Bro Steve. Wa gyud mapukan, no. Kanya mas daghan nilo mga apologist kini adto Bro Steve, mga depensor sa atong simbahan nagkadaghan noon, no. Nagkadaghan noon. Mga nanghimo pag yung santo sa atong simbahan mo na nga kung karon dunay mga tamay, dunay mga pagsaway sa atong simbahan, dugay nang nakalatas ang simbahan na kabahin na sa kinabuhi simbahan. Mas mabalaka ta kan way mo tamay receive kaya Oo. atong simbahan sa sinugdanan gitamay pa man mismo ang Gitamay. founder ni. Mismo ang founder ni. Mabitaw nga atong Ginoo mingon siya sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 31. Mingon siya diri sa Lucas 32:31. 22:31. Simon, Simon pagbantay. Kinsay pabantayan ni Bro Steve? Si Simon, atong unang Santo Papa. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Dili Grabe. pulong diri gisugutan sa pagsulay kanimo. Kanino? Dili pulong kanimo gigamit sa atong Ginoo. Mayon siya. Simon, Simon pagbantay kinsay giingon ani? Atong Ginoo. Kinsay Oo. giingnan niya? Si Pedro pagbantay. Si Satanas gitugutan pagsulay. Kinsay mo sulay? Si Satanas. Steve, si Satanas. Kinsay sulayon? Kaninyo. Unya ang Ginoo may ang mga magtotoo. Karon kung way mo sulay, pasalamat ta kadto ni sulay. Ngano man pamatuon na prinsip nga kitay tinuod. Kay ang gisulayan di ay sumalas tong Ginoo. Ang gisulayan mao ang iya sa Ginoo. Kay ang musulay pagpukan ini mao ang iya ni Satanas. Ay atong Ginoo may mingon nga. Mingon atong Ginoo nga lig-unon, no? Inigbalik na nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang imong mga igsuon. So dinhi ato maklaro ang Ginoo mo'y nagiya ni taliwala sa mga daghang mga pagsaway, mga pagpangluto sulod o gawa sa atong simbahan. Dili man mabuntog receive mingon pa atong Ginoo, Simon, apan nag-ampo ako kanimo, Simon, aron dili mabuntog kining imong pagtuo. Kining pagtuo receive, di gyud buntog atong Ginoo may nag-ampo ani. Nanalangin ini. So o nga katong emperador nga mingon siya kini mo'y official religion kay nasayod man siya ang kini moong simbahan ang adunay insakto nga pagtulunan o niya karon atong panahon kinahanglan natong subli-sublion pagsulti perti na naghana karon ang nitumaw nga mga simbahan. May gabi ni Brad Joselito Babor atong kauban sa buhat des may Josefina nagtan-aw sa nato karong oras. Bro Steve, balik na ko nimo. Okay. So may gabi usab ni Ede Baludo. Sakop ni sa kuan sa piniling nasod Bradked permanente ni sa pwede po nato ni programa nimo. pasudlon Bro Steve basin og naa sa ikapaambit or ikapangutana baka basin mo request pwede si sa diha. Mo request ko na kay ato pong kuno. So Bradked apasumpay sa buhang giingon nga dunay persecution nga natabo sa simbahan. So una Bradked ang persecution yan ay may sa lawas kinabuhi magikutloon. Pero nakabantay ba ka Bradked nga sa atong presente karon nga panahon dili na pinatyanay sa kinabuhi o lawas ang nahitabo kundi pinatyanay na sa pagtuo Bradked. Ang kung ano Bradked ang nakapa-dako sa atong pangutana kay kung maghisgot tag pinatyanay sa pagtuo ang sentro gyud sa gitawag nato psychological persecution pinagi sa paggamit gyapon sa Biblia. Itabangan man ang Katoliko Bradked. Ang Katoliko may center of attraction kung maghisgot ta og kanang gitawag og psychological persecution. Kaya ngano man kung maghisdireta sa mga doctrines and practices sa Katoliko, kung maghisgot na gani og about images, ikuridas man dayon nila nga tanan gidili. Ug tanan gyud nga mga gawa sa Pilipinas na kay mo action na
mo gikan man na nato. Pero isip ana Brad Ken, ang atong pagtuo may patyon na ron. Dili na ang atong kinabuhi may patyon. Dili ang atong pagtuo isip Katoliko. Ug daghan kayo Brad Ken ang na matay nga pagtuo tungod lagi kay ang gigamit Brad Ken disente man kayo, high tech naman, Biblia man. Marami tayo ningon si gingon ni Kristo Mateo 24:24, bantay ka mo kay sa akong ngalan daghan ang muanhi o magdaa sa akong ngalan. Na ingon pa si Ginoong si Kristo nga pagbantay ka mo kay dunay mga lubo nga magsuot sa pagkakarnero. Manukob dahil Brad Ken. Sa may tukbon lang Brad Ken, ang mga Katoliko nga inosente, bisan gani dili inosente Brad Ken, madala gani gihapon. Mao na Brad Ken nga salig yun ta sa pasalig sa Ginoo nga itong gingon bitaw na Ginoo so sa Mateo 28 ba to? 19:20, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga kining pag-persecute sa atong presente nga panahon Brad Ken, muna usa ka dako kayong prueba nga kung ningon si Kristo kung ako gilutos kamo usab lutoson. Muna nga ang pagpaglutos di naman kadtong gamiton tong mga lapdos nga tunokon, pero doon na po yung mga pulong nagigamit paglapdos o paglutos nato nga sama sa mga matay alambre ba nga inigbira madagi na ito unod manang uban na ito may suon biya na simbahan kay nadutlan na sa pagpanglutos o paglatos sila nahimo na usap nga manglulutos. Balikan mo Brad Ken. Salamat sa maong pambit mo Steve no. Mo gyud ka matuoran nga itong masinati karon bisan asa ta molili social media dakdakan yung kanunay sa mga pagsaway, mga tawag na to og mga kininian ang ilabi na gyud sa mga pagtulunan aron maluya ato mga kaigsunan nga mga Katoliko. So mao manay target gud no. Mao manay target nila mga Katoliko nga medyo apyogon sa pagbati kato mga wa pa kayo gyud mahigugmas tong pagtuo. Kung bitaw na nga pasalamat ta Bro Steve nga dunay social media sad no nga magamit na to aron mahimo na tong hinagiban no sa pagpalapnag sa itong pagtulunan kay kung atong tanawon ng dokumento sa Second Vatican Council misulti misugyot man nga gamito na to ang social media, gamito na to ang mga kagamitan social media sa pagpalapnag sa itong pagtuo. Kung gigamit na sa pagsaway sa itong pagtuong Katoliko, gamiton sa nato ni sa paambit sa itong pagtuo, pagpaklaro, receive no. Ang ato lang mo diri pagpaklaro ra mga Steve no kay para man sa mga igsoon na to basi wa pa gyud sila kaklaro unsa gyud kining pagtulunan sa atong simbahan unsa ni ka tinuod no. Lagi na kung dunay mga pagpanglutos matod pa lagi sa pagbasa karon labi na gyud karong nata sa kinini ang Advento. Si Santa Maria nagantos nagbaktas og pagduaw sa iya ang kuan, pagduaw sa iya ang kinini ang matawag na to igagaw no. Igagaw. Nga si Santa Isabel layo kayo yang giatuan Bro Steve o niya pag-adto na dito na atos mga 160 kilometers per Steve ang kilayon gyud mo nga layo kayo pero nagantos no naning kamot aron makaduaw sa iyang kuan makaambit sa kalipay no og nagpuyo sa dito tulo ka bulan. So para sa Bro Steve no kining gihimo ni Santa Maria o sa kamayo kayong panagingnan no sa iyang gihimo no una nga kita bisan sa kalagyo mga lugar bitaw Bro Steve kung dunay mga invitations Catholic Faith Defenders nigamot kita madtuan nato kay ang atong isgutan dito ang pulong mas Ginoo atong isgutan Bro Steve pagtulunan mas tong simbahan kay
kini mga bukid kay bro si mao man ni sigaran gud nga ilang sad kuan. Ilasad nga panon sa mga malamato mga pulong sad sa mga igsoon nga magsasangyaw sad pero kuan lagi dili lagi kinatibuk-an. Kung dili kinatibuk-an ba tong Ginoo nga tudloy sila sa tanan ninyo nakatunan. Ay lamang itudlo katuramang di man tanan gud bro Steve. Katuramang jutay nga nakatunan no. Ya sama sa igsoon kini si Brad Rusby Bayutas Alihabo usa ni siya kakaning preacher sa Born Again Brad Steve dias tukuran graduate ni siya diha. Oo. O niya karon nahimo ng Catholic Faith Defender. Na yung presidente pa gyud silang chapter. Wala ni kaayo ang Ginoo, no? Kining wala ni kaayo ang Ginoo, no? Kini sila karon bisan no sa kalagyon ilang atuan receive. Di gyud ni sila mong balibad mga invitations kay malagi na sa Santa Maria bisan unsa kalayo. Basta isgutanan gani ang pulong sa Ginoo mo isgutan kita mga CFD na gyud tay commitment ato gyud ang mahimo, no? Ato gyud ang mahimo kay kabahin man ni sa tong apostolado, no? Kay mitod pas tong Ginoo nga kung naa ka niya di ni mo ipambit kuhaon pa man nimo, no? Itong wa na gyud kuhaan pa Steve. Pero katong naa pa dugangan pa gyud Ginoo. So, sa tuang sa tuang kuan, sa tuang matawag na tong pagpaningkamot. So, kamot nga dungagan natong kakusog, kalagsik o kadasig, no? Oh, kadasig set. Pero Steve, atong balik yan nimo. Okay. So, Brooklyn, napukulain nga story nga basahon kining world famous story in historic setting, Glorious Grace and Imperial Row by Susie English guwa nitong tuig 1921. Sa page 216, nag-iyon dire nga, it is rather with the establishment of Christianity in the empire, in the Roman Empire. Briefly, here are the chief points of the new religion. New religion ba kita? Muta na tag kasi founder ng new religion dito sa Roman Empire. Christ, its founder. So, klaro tataw kayo nga kining Christianity nga nahitabo o na-establishar dito sa Roman Empire, gingon diri sa kasaysayan, gitawag og new religion, kuni ang founder ni mao si Yesu Kristo. Matod pa diri Ken sa page 217, gingon dito nga, in spite of ridicule or persecution, the cause spread, and as time passed, these followers held regularly assemblies or church meeting. The union of all churches was the Catholic Church. Union all churches was the Catholic Church. Catholic simply means universal. The chief officer in the church was the bishop, which means overseer. So, klaro tata kay Brad nga dili gyud di bisan na mitakilid dunay mga Katolik nga mitulilik ngadto sa lain nga pundok, pero di gyud tanan motulilik tunod kay naa ang Dios nga mo'y ga-establish, mo'y gatukod ug unya iyang gisaaran nga kining maong simbahan Brad iyang pag-ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, balik na ko nimo Brad. Bunang salamat kay Steve, no? So mo gyud na ang atong huptan karunay, no? Atong Ginoo day gyud mabiya nining maong simbahan na. Kita siguro mabiya ta sa panahon nga makahimo tag mga kapakyasan mapandol ta Steve, pero ang Ginoo lapad gyud ang kasing-kasing. Nagdupa gyud na sa cross Steve nga welcome. I-welcome gyapon tang tanan, no? Ang sa mga isuon na to diha nga mga Katoliko medyo naluya, medyo makayo tiglom gyud sa pagtulunan. Nunti kami nga maagda kaninyo sa pagtuon, no?
sa itong mga pagtulunan. Kaya doon namin kiingon, Joseph, kung masayod magugas ka importante sa butang, masayod ka sa ka may nungdano na unya, may gugma ka na ng buong butang ha. Sa mga Correct. bagay kung sayod ka sa itong pagtulunan niya, sayod ka tinukod sa itong Ginoo, so mas madasig pa ka sa pag kinabuhi, sa pagtuo, pagsangyaw nini, o pagpaambit nga dito sa uban. Bueno, Bro Steve, medyo taas-taas mo itong oras, alas 10 na tak na sa gabi eh. So, Ato ning takupon siguro nato ni Ken sa ato ning kapuson sa pag-ampo kaya ato man ang gisugdan sa binuksang pag-ampo ato pa ning tapusan sa tinag-upan na pag-ampo. Pwede ba Ken ako kang nangiyon ikaw mo hatag sa tinag-upan ng pag-ampo? atong usulan ni pag-ampo ni Saint John Bosco sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. O Mary, powerful virgin, you are the great and the most illustrious protection of the church. You are the wonderful help of Christians. You who are formidable as an army sent to battle. You who alone have destroyed every heresy in the entire world. In our distress, in our struggles, in our difficulties, defend us from the enemy. And at the hour of our death, welcome our souls into paradise. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, salamat kayo, Ken. Salamat, Brother Steve, hantod sa sunod nga panahon. Okay. Sa itong pagtuon, sa itong pagtulunan. God bless, Pro Deo, et Ecclesia. Okay. God bless.